Yaran po ako ni Senrisa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa demanda mo ako ng libel ha, para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na binayaran ni sa Ontiveros. Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy, laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Anyway, ito yung sinabi ni Senadora Risa Ontiveros. A statement on the falsehoods being spread by a former Senate hearing witness. Kasinungalingan ang mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Yun. So hindi palalampasin at maghahanda ng mga seryosong legal na aksyon si Senadora, ang opisina ni Senadora Risa laban dito sa di umano'y bumaliktad na testigo niya. Okay. So, may testigo na may sinumpaang salaysay laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero, biglang bumaliktad. Ang pagbaliktad ng mga testigo ay di na bago. Kung maalala niyo, may testigo kaugnay ni dating senador na ngayon Congressman Laila de Lima na mga testigong bumaliktad din. At ngayon, itong alias Rene, bumaliktad at may mabigat na pasabog. May katanungan tayo dyan. Yes or no lang. No, ang tanong, maniniwala ba kayo sa pahayag nitong si alias Rene? Merong nagsabing yes, 17%. Merong no, 83%. So yes and no lang yan. Pindutin ninyo. Tatalakayin natin ito mga kapatid. No? Dahil ano po ba ang pananaw kahit sa mga jurisprudence sa korte kaugnay sa mga saksing nag-retract o yung bumaliktad. Halimbawa, sinabi niyang nabayaran siya noon. Idi, una, kung sinabi niyang nabayaran siya noon, malaking posibilidad na nabayaran din siya ngayon. Pero tatalakayin natin ito. Ito kaya ang isang susi na pwedeng makapagpaligtas kay Pastor Apollo Kibuloy sa patong-patong niya na kaso. Tara, tatalakayin natin ito. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod Brad Windel Talibong muli makasama ninyo at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome sa lahat na pumasok, MG Tumang, Alberto Realista, si kapatid na Erlinda Lapay, si Alberto Realista, si Estrelita Relos, from Cavite, si kapatid na Shadow Kun, at sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay ngayon. Welcome po! Ito yung lingkod Brad Windel Talibong sa National Office ng Catholic Faith Defenders. Muling makasama ninyo at sa ating channel na ito, ating nilantad ang mga kasinungalingang propaganda sa iba't ibang mga sikta, lalo na yung mga pagputol-putol nila sa mga aklat Katoliko. At tinatalakay din natin ang mga mainit na issue na may kaugnayan sa ating politika, no? Dahil bahagi yan sa ating pagiging Kristiyano. Nasa
Acts and Decrees of Second Plenarian of the Philippines na deklarasyon na bawat pare at laiko dapat aktibong makibahagi sa mga isyu sa ating lipunan. Kumusta? At di na natin pa lalampasin, patatagalin pa mga kapatid, no? May nangyari bang bayaran talaga? No? Sabi sa nag-retract na alias Rene mga kapatid, bumaliktad. Ito ang kumalat at nag-viral na video sa bumaliktad na alias yung testigo noon ni Senador Risa Hontiveros. Pakinggan natin. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa So sinabi niya dito na hindi siya napilitang ilahad. No? Sinabi niya dito, hindi siya napilitang ilahad. Pero, sinabi din niya noong nagtestigo siya sa Senate na di siya pilitang ilahad ang kanyang pahayag. Hindi siya napilitang ilahad. Ngayon, hindi naman siya napilitang ilahad. So, una, kung sinabi niya noon na hindi siya napilitang ilahad at ngayon ay sinabi niyang hindi siya napilitang ilahad, ngunit sa bahagi ng kaniyang pasabog, noong sinabi niyang hindi napilitang ilahad, pinipilit daw siya. Ang tanong dito sa kaniyang pagpasabog, di nga ba kaya siya napilitan din ngayon? Okay, tuloy natin. Kingdom Ministry. Ako po yung witness kinuwang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros. Ngayon, isa ito sa pasabog niya na binayaran daw siya ni Senador Risa Hontiveros. Kaya, ano po ba ang posibleng nasa isipan, lalo na sa mga abogado kaugnay dito at kahit sa korte? Ang nasa isip dito, kung noon, kung totoo, halimbawa, binayaran siya sa kanyang pasabog galing kay Senador Risa Hontiveros, ibig sabihin, noon, tumanggap siya ng bayad. Kung tumanggap siya ng bayad noon, ang tanong, di ba siya tumanggap ng bayad ngayon para bumaliktad? Okay, tuloy tayo. Para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin... Yan. Ang lahat umanong sinabi niya, ginawa lang yon ni Senador Risa Hontiveros upang pabagsakin ang kingdom, yung sikta na tatag ni Pastor Apollo Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ. Ayun, sasabi niya. Ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. So, totoo kaya? Maniwala kaya kayo mga kapatid na ang layunin para mabagsak ay ang mga ari-arian? Paano kayo makuha yung mga ari-arian kung mahuli si Pastor Apollo Kibuloy? Lalo na ang administrator ay si Tatay Digong ninyo, no? Ang ginawang administrator. So, ang layunin daw para mapabagsak si Pastor Apollo Kibuloy ay makuha ang ari-arian. Pero bago ang Senate hearing, bago yung paglabas ng warrant of arrest, bago yung
pagbuhay sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, may nauna ng mga kaso siya doon mismo sa Estados Unidos. Di po ba? Kaya nga, may kondisyon siya. Noon, sa una niyang inilabas na audio message na susuko lamang siya sa kondisyon na lalagda NBI, Department of Justice, ang presidente na mangako na hindi siya isusuko sa Estados Unidos. Tuloy natin. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Senrisa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na Iyon, tinuruan daw siya na magpahayag sa ganyan, no? Ang tanong, ngayon, di ba siya tinuruan din na ipahayag yan? Maalala ninyo, merong mga jurisprudence na noon, no, kaugnay sa mga bumaliktad na mga saksi sa People of the Philippines versus Mr. X disguised by Chief Justice Diosdado Peralta to protect the reputation. September 22, 19 sandali muna. Okay. At 2020, ito po ang mabasa dito kaugnay sa bumaliktad, no? The High Court said that courts are worried about recantations. They are usually results of bribery or forced intimidation, coercion, and deceit. Peralta, a recent trial judge, and my fellow professor of law in UST said, as a rule, recantation is viewed with disfavor, firstly, because the recantation of her testimony by a vital witness of the state, like AAA, is exceedingly unreliable. And secondly, because there is always the possibility that such recantation may later be repudiated. Yon ang bahagi lang yan. No? Meron pang mga iba pang pahayag ang korte kaugnay dyan. galing ako sa Kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Senrisa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay
Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong Oh, so pinagawa siya ng affidavit and then dinagdagan daw umano yon. binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Oh, yan dito, pansinin ninyo, pinilit siya na idiin sa testimony, lalo na yung mga barel, no? Si Vice President Sara Duterte, pinilit daw umano siya ni Risa Hontiveros, Senador Risa Hontiveros, at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, meron pa daw umanong gustong idiin talaga at may dagdag na halaga, malaking halaga. Ang gustong ipadiin din sa kanyang testimony ay si Senador Bungo at si Senador Bato. Pero dito sa kanyang testimony, di siya sumang-ayon o mano. Dahil natakot siya ni Senador Bungo at ni Senador Bato. Ang tanong, kung natakot siya ni Senador Bungo at Senador Bato, ba't sumang-ayon siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara? Di ba siya takot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara? Ibig ba sabihin, mas takot pa siya kay ni Senador Bungo at Senador Bato kumpara sa dating presidente at kay VP Sara? Okay, tuloy natin ito. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Oh, so natakot siya di sama umano dahil baka mag-attend. Oh, di ba niya naisipan na dahil sinama niya si dating presidente Rodrigo Duterte kahit na ang Vice President, di po ba malaking posibilidad na ipatawag din para ikumpirma yung pahayag niya, mag-attend din. Okay, tuloy natin. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay Sige, tuloy natin ang kanyang testimony. Pakinggan nyo muna. Then, may reaction dito si Attorney Inso, mga kapatid. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024
nanirahan ako sa condo ni Sen Risa. At nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda, kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininganyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Blenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto na niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019. At Yon ang pahayag, bahagi lang sa pahayag. Pero ito ang komento ni Attorney Enzo. Yan. Punto diretso ulit tayo. Ito na. Sinagot na ni Senadora Risa ang bumaliktad raw na testigo niya. Yung testigo niya kontra kay Kibuloy sa Senate hearings na sinagawa niya. Sabi ni Senadora Risa, sinungaling ito. Hindi niya palalampasin ang ginawa nito. At kakaharap ito ng mga seryosong aksyong legal na gagawin nila. Tama lang yan. Tama lang po yung aksyon na yan ni Senadora Risa. Kasi parang lalabas dito na lahat ng mga pinagpaguran ni Senadora Risa, yung lahat ng kanyang mga ginawa na hinangaan sa kanya ng taong bayan, yung kanyang tapang, yung kanyang sipag, yung mga Senate investigations na sinagawa niya tungkol sa illegal na pugo, tungkol sa mga krimen at pang-aabuso ni Kibuloy at ng kanyang mga kasabwat, at marami pang mga investigasyon na sinagawa ni Senadora Risa. Kaya nga sumaludo sa kanya ang mamamayan. Kaya nga hinangaan siya. Lalo na ngayon dito sa impeachment, siya rin at saka si Senador Coco ang talagang matatag ang paninindigan na ituloy ang impeachment trial laban kay Sara Duterte.
Kaya humahanga ang taong bayan kay Senadora Risa na marami nang nagtutulak sa kanya na posible itong tumakbo bilang presidente o kaya vice-presidente sa 2028. Nakaagad namang sinagot ni Senadora Risa na bukas siya na kung talagang pipiliin siya ng oposisyon na maging pambato at kung hindi tatakbo si dating Vice President Leni Robredo, bukas siya. Kaya lang, itong mga itong mga ginagawang ito ni Senadora Risa, hindi ito nagugustuhan ng kampo ng mga Duterte at ni Digong at ni Sara. O syempre, at ni Kibuloy. At nakikita nila na parang mas mabigat pang kalaban si Risa Hontiveros kaysa kay Martin Romualdez. Para sa kampo ni Sara Duterte, mas seryosong kalaban si Risa kasi may kredibilidad dito at respeto at paggalang ng taong bayan. Kaya ang iniisip ngayon ng kampo ng mga Duterte, dapat mademolish. Dapat madurog na ito ng maaga. Kitlin sa usbong. Kumbaga nagsisimula pa lang si Senadora Risa na maging kilala, matibay at seryosong kalaban sa 2028 ni Sara. Sa usbong pa lang kitlin na. At ito na nga, kung kikitlin o ininip in the bud, kitlin sa usbong pa lang, nagsisimula pa lang, ito na. Kasi para hindi makabuelo si Senadora Risa, matakot ito lalo sa impeachment trial ni Sara. At para magawa yan, papalabasin na si Senadora Risa ay nagbayad at pinersa ang kanyang mga testigo. At itong isang ito na naging testigo sa Senate investigation niya laban kay Kibuloy, ayun, bumaliktad. Sabi binayaran daw siya ni Senadora Risa. Ang layo naman. Hindi naman milyonaryo si Senadora. Saan naman siya ang pagkatao ni Senadora Risa, hindi gagawa ng ganyan. Hindi gagawa ng ganyan. Ang sabi pa nung nasabing testigo na bumaliktad raw kay Senadora Risa, daw siya, sinabihan daw siya ng mga staff ni Senadora Risa at ng gobyerno na pag nagtestigo laban kay Kibuloy at doon sa mga kasabwat ni Kibuloy na mga pastor at mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ ng SMNI, kapag nabawi daw yung mga yaman mula kila Kibuloy, nakuha ng gobyerno, bibigyan daw ng reward. Yun daw ang pangako. ang tindi naman ng nasabing testigo, Anyway, ito yung sinabi ni Senadora Risa Hontiveros. A statement on the falsehoods being spread by a former Senate hearing witness. Kasinungalingan ang mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaagad all caps pa yan kasinungalingan. Sabi ni Senadora Risa, sangkaterba ang ebidensya ng aking opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong yan. All witnesses presented during the Kibuloy Senate hearings freely and voluntarily offered their testimonies in the evidence they carried. May mga ebidensya siya, sabi ni Senadora Risa, na magpapatunay na yung sinasabi na yan ng nagbumaliktad raw na testigo na siya'y pinersa, na siya'y binayaran, hindi totoo yan. May mga ebidensya, sabi ni Senadora Risa ang kanyang opisina, na magpapatunay na hindi totoo yan. Sabi pa ni Senadora Risa, lahat ng yan ay may mga paper trail and readily corroborated by multiple agencies and officials. Handa kami na ilabas ang iba-ibang screenshot at video sa tamang panahon. Yun. Kumbaga, ipapakita doon sa mga hawak nilang ebidensya na yung testigo na yan, hindi yan pedersa, malaya at voluntaryo ang naging kanyang paglapit sa opisina niya ni Senadora Risa. Hindi ito binayaran, hindi ito pinersa. May mga ebidensya siya na mga video, screenshot, at yan daw ay maaaring patunayan ng iba pang mga ahensya ng gobyerno na nakatulong ng opisina niya nang kinausap yan, yung testigo na yan. Kaya hindi makakapagsabi yan na yan ay pinersa o binayaran. Sabi pa ni Senadora Risa, we have reason to believe that this individual has been coerced or paid off. Yun. Pinersa pala yan at binayaran to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy and disturbingly threaten my staff and the witnesses who spoke out against Kibuloy's heinous crimes. Ganyan sila kadesperado. Yun. Ang tingin ni Senadora Risa, binayaran yan, inalok. Ang totoong nagbayad yan at nanakot ay ang kampo ni Kibuloy para magamit, mapahina yung kaso ni Kibuloy doon sa mga kinakaharap niyang kaso katulad ng qualified human trafficking. At yung mga testigo na laban kay Kibuloy ay matakot. Yan daw ang rason niya. Sabi ni Senadora Risa, ganyan sila kadesperado. So ano ng plano ni Senadora Risa? Sabi niya, we are preparing our serious legal response against this act of harassment and intimidation.
Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Yun. So hindi palalampasin at maghahanda ng mga seryosong legal na aksyon si Senadora, ang opisina ni Senadora Risa laban dito sa di umano'y bumaliktad na testigo niya. Yun. Tama lang yun. Tama. Hindi dapat palampasin ito. Oh, so abangan natin ano ang sunod na mangyari. Ito bang pag-retract sa isa sa mga witnesses ni Senador Risa Hontiveros ay makatulong ba ito upang ang mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay malulusutan niya? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the